Naiintindihan ko ang inyong pagkadismaya at galit hinggil sa mga issue. May oras para sa lahat at hindi ito ang panahon ng paninira at pamumulitika. Bad shot din sa akin. I mean, for me, nasaktan ako because my husband will do everything to protect you. You ran together, di ba? Sama-sama tayo babangon muli. It's complicated. Mga kabayan, sa wakas, sa kabila ng mainit at matinding pag-atake ni First Lady Lisa Araneta Marcos dito kay Vice President Inday Sara Duterte, nananatiling humble at kalmado ang Vice Presidente at sinabi niyang naiintindihan niya ang puot at galit sa kanya pero aniya hindi ito ang tamang panahon para magsiraan at mamulitika. Matatandaan na sinabi ni Lisa Araneta Marcos na bad shot na siya kay VP Sara dahil sa mga isyu kung saan ay nasaktan daw siya sa sinabi ni dating Pangulong Duterte na bangag si PBBM at gumagamit ng droga. Dahil dito agad naman na dumipensa ang Banateros Brothers na si Coach Oli na supporters ng mga Duterte. Sabi ni Oli, huwag dapat idamay si VP Inday Sara kung may kasalanan ang kanyang ama na si former President Duterte. Akala ko ba ang sinasabi nyo, hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng tatay? Ang kinagagalit nyo, nung nagsalita si Tatay Digong ng bangag-bangag-bangag. For discussion purposes, I may disagree na mali yung sinabi ni Tatay Digong kasi posibleng totoo. Pero, kung yun po ang punto ninyo, nagalit kayo dun sa tatay dahil nagsalita ng bangag-bangag-bangag, bakit nyo isisisi kay VP Sara? Hindi kasalanan ni Sara kung malakas siya sa taong bayan. Huwag kayong ma-insecure. Insecurities lang yan, mga brad. Sabi naman ng isang political analyst, hindi niya maintindihan ang takbo ng utak nitong si First Lady at bakit nakakapagsalita siya ng ganon sa Vice Presidente. Gayong wala naman siyang mandato sa taong bayan at hindi siya inihalal ng publiko. Huwag po niyong kalimutan, ang mandato ng asawa niyo at ang mandato ni VP Sara ay para sa taong bayan. Hindi ko maintindihan kahit na anong gawin kung pabalik-baliktad sa pag-iisip, ba't nagsalita ngayon? Para saan yung pananalitang yan? At bakit teaser? Hindi na talaga yan makikipagsundo kasi may declaration na na bad shot yan sa akin. Ayon pa kay Marutikia, walang naging First Lady nito nakaraang dalawang administrasyon ni Pinoy at Duterte, pero sa ngayon tila mas nagiging magulo pa ang administrasyon ni PBBM dahil sa iba't ibang issue galing mismo sa kanyang First Lady na si Lisa Araneta Marcos. For the First Lady to say that, alam mo, wala tayong First Lady nung panahon ni President Noynoy Aquino, wala tayong First Lady nung panahon ni PRRD, di ba? Nung nagkaroon tayo ng First Lady, naaayos ang mga bagay-bagay, merong mga advokasya. Pero seriously, to get involved in politics, is this really the role of a First Lady? So ang tanong ko, bakit kailangan gawin yan? Parang pinasabi mo na sa buong taong bayan, hindi na kami magkakasundo. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Madam First Lady, naalala nyo nung nagpadala ng video si Vice President sa UN? Vice President Lenny, ha? Lenny, Vice President Lenny. Hindi ba binastos niya ang buong Pilipinas? Ay, ano yung ginawa ni Presidente, ni Vice President? Pumunta lamang siya dahil ang pinag-uusapan freedom of expression, na yun yung rinarali ng SMNI at kay Pastor, doon siya nag-ano. Oo. So nandun siya. Pag nandun ka sa isang bagay na pinaniniwalaan mo at tinitindigan mo, masama ka? Hindi ka para sa administrasyon? Hindi ba ho dapat para sa taong bayan tayo?
para sa taong bayan. Huwag po niyong kalimutan. Ang mandato ng asawa niyo at ang mandato ni VP Sara ay para sa taong bayan. Hindi ko maintindihan kahit na anong gawin kung pabalik-baliktad sa pag-iisip, ba't nagsalita ngayon? Para saan yung pananalitang yan? At bakit, teaser? Why would you allow yourself to be used through a shorts na hindi alam ng taong bayan ano ba talaga ang pinagka-interview? Ano ba yung tinanong? 'Di ba? So, sa tingin ko, kasi this models the issue eh. Hindi na talaga yan makikipagsundo kasi may declaration na eh. Na bad shot yan sa akin. For the First Lady to say that, alam mo, wala tayong First Lady nung panahon ni President Noynoy Aquino, wala tayong First Lady nung panahon ni PRRD, di ba? Nung nagkaroon tayo ng First Lady, naaayos ang mga bagay-bagay, merong mga advokasya, pero seriously, to get involved in politics, is this really the role of a First Lady? So ang tanong ko, bakit kailangan gawin yan? Parang pinasabi mo na sa buong taong bayan, hindi na kami magkakasundo. Ito na yon, this is it. Yan ba ay may blessing ng presidente? Diba? So nakakalungkot dahil pwede namang hindi siya magpa-interview ng ganon. At pwedeng hindi i-splice ang interview na ganon. Kaya nga ang lahat nagsasabi, hintayin muna natin kung ano talaga yung sinabi. Ang balita ko hindi pa kaagad mailalabas yon. So bakit linabas? Bakit? In this day on an age of instant gratification and the sharing sa social media, bakit mo gustong ilabas yan ngayon? Siguro, I would suggest na si Vice President Inday Sara, na kaibigan din natin at kasama ko sa campaign, re-examine niya yung kanyang posisyon sapagkat the Vice President should be one with the President. Ito sinabi niya, okay? Kaibigan daw niya si Sara, pero dapat naman si Sara i-re-examine niya yung kanyang posisyon. Yun ang eksaktong words niya. I-re-examine ni Sara yung kanyang posisyon. Okay? Na bilang Vice President. Hanggang dyan, ha? Idiniinan ko lang. At dapat yan ay samahan niya ang Presidente, hindi taliwas sa pagpapakita ng suporta. Talagang yung dapat samahan niya ang Presidente ng huwag magpapakita ng taliwas. Hindi ba sinasamahan ni VP Sara? Si Marcos, hindi nga siya sumusuway eh. Wala nga siyang masamang sinasabi kay Marcos. Di ba? Tingnan nyo, sablay dito si Gadon. Yung nangyari, marami pa mga instances na nakita natin na si VP Inday Sara ay nadadala doon sa mga nasa paligid niya na siguro ay kung ano-ano mga sinusulsol sa kanya. O teka muna, ano bang sinabi ni Sara? Anong nadadala? Yung mangga? So inamin nyo, manggagamit kayo? Yung tamba? Inamin yung tambaluslos kayo? Anong masamang sinasabi ni VP Sara? Sunod nga siya ng sunod eh. Di po ba? Kung magsusuway si Sara, eto dadiretsuhin ko kayo. In my opinion, kung susuway si Sara, bukas tapos na boxing. Start of the end. Tomorrow. Hindi agad babaliktad, pero babaliktad yan. Sooner than later. Anong punto ko? Hindi nga sumusuway si Sara. Ano bang nangyayari sa yuga doon? Sa kabagaling planeta? Sumuway ba si Sara? Anong sinuway ni Sara doon? Akala ko ba ang sinasabi nyo, hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng tatay? Ang kinagagalit nyo, nung nagsalita si Tatay Digong ng bangag-bangag-bangag. For discussion purposes, I may disagree na mali yung sinabi ni Tatay Digong kasi posibleng totoo. Pero
Kung yun po ang punto ninyo, nagalit kayo dun sa tatay dahil nagsalita ng bangag, bakit nyo isisisi kay BP Sara? Bobo! Ay! Sablay na lang. Sablay ka doon. Ba't sinisisi nyo kay Sara yung ano ng tatay? Kita nyo, umakyat sa stage si Sara nung sa Davao. Generic yung speech niya. Malayo sa speech ni Polong, ni Baste at ni Tatay Digong. Tapos dito sa Liwasang Bonifacio, minsan lang siya nagpunta. Hindi pa nagsalita. Asan ang utak nyo? Ba't hindi nyo maintindihan? Hindi kasalanan ni Sara kung malakas siya sa taong bayan. Huwag kayong ma-insecure. Insecurities lang yan, mga brad. Sa katunayan, yung mga DDS na iba medyo tinatabangan na nga ng konti kay Sara kasi hindi nagsasalita eh. Oh, 'di ba? Hindi nga niya kinokontra si Marcos. Ano bang nangyayari? Nagiging bobo na ba tayo, mga Pilipino? Oh. Nung huling Davao, nagpunta ba siya? Hindi. As far as I know, wala siya ron ha. Hindi ko siya nadinig eh. Baka nung nag-CR ako, pero kabilis naman niya mag-speech. Wala siya. Anong pinuputok ng putsi mo, gadon? Alam mo, nahahalata ka. Instead na nakakatulong ka kay dyan sa sinisip-sipa mong kay First Lady at kay Marcos, panira ka. Alam mo kung bakit? Nahahalata na gusto mo lang sumipsip. Pero yung kinuha mong argumento, sablay. Eh, iba nga sinasabi, hindi sablay, bobo eh. Ano ka ba naman? Ikaw ang sigaw ng bobo eh. Parang ikaw ang lumalabas na sablay. Ay bobo, ay sablay. Pambihira naman oh. So instead nakakatulong ka kay First Lady at kay President Marcos, lalo mo silang nilulubog. Bakit? Eh, nabubuksan tuloy yung argumento na ba't sinisisi nyo sa anak yung kasalanan ng tatay? Wala namang ginagawa ah. Unless napipikon kayo dun sa mangga. Eh hindi naman yun eh. Narinig ko naman yung interview ni sino yun? Basta yung natanggal ba yan sa ABS o ano? Basta yun. Oh, narinig ko, hindi naman yung mangga problema. Ang mangga nung tumawa daw at ngumiti. Pambihira naman.